Good afternoon din Hello. po. Good morning. Okay. Sige po, habang inaantay natin, well, it's about 1 minute na no to 12. Sige. Yung pakiusap ko lang para sa iba sa inyo na ang nakalagay kasi na inyong naka-register na name is yung ng cellphone. Pwede pong paki-amend nyo later. No, mayroon nakalagay iPhone, may Samsung, may mga ganon. I would appreciate if you rename your screen kung pwede po complete name para madali ko ma-monitor kasi minsan may pare-pareho po yung pangalan. Okay lang ba 'yun sa inyo? Yes. Okay. Yes. Opo. Yes, And sir. then ang Yes po, gawin na sir. lang natin, ang gawin natin. Anong gagawin dito? Ay. Hello. Hello po, good afternoon po, sir. Okay, good Madali lang afternoon. po. Mag-open cam lang ako mamaya. Oo, sige. Pwede naman mamaya nyo na lang gawin just in case Sige lang. po. Oo. And then Ano ba to? another thing I will appreciate if you open your videos para Yeah. Mag-open ako po mamaya. opo, para yan masilayan naman natin yung inyong kagandahan at kagwapuhan. Ayan. And then I would like to announce also to everyone that every session that we do, lahat po yan recorded. Ibig sabihin Okay po, po. if you miss one of our sessions, abangan nyo sa YouTube, andun po i-upload po ng AUSA yung ating mga discussions. Okay. Kaya mahahabol nyo kung in case lang malilate kayo. And I understand that there are others whom I have invited, hindi pa enrolled. So ang ginawa ko na lang para lang makasit in, makasali sa ating discussion, we allow them to join in to observe, no? Kung if they feel like joining us, then well and good. If not, then they have to pray for it. Ganun na lang gawin natin. And also, heads up ko kayo. Ano ba nangyari sa buhok ko? Kung sa buhok, parang wala akong buhok. Ayun. Na ang gagawin po natin, was this, we will do away today with the introductions. No? Wala muna tayong introductions today. I will focus first on the orientation, what we do, what the program is all about. And then at the end of my presentation, saka na tayo mag-open forum. Okay lang ba yon? Yes, sir. Oo. Yes, And sir. I will also discuss the house rules. No? Ano yung mga house rules natin? Ano yung class rules and regulations natin later on as we also discuss other details. Kaya please reserve your questions at the end of my presentation para isahang tanungan na lang po yung gagawin po natin. Ano po? Hindi ho tayo magkakaroon ng confusion. Okay. So having said that, pwede ba we'll just bow for a moment. We start the day with short prayer. Tayo manalangin. Salamat po, Amang Banal, na kami po ay inyo pong pinagtipon sa hapong ito. Tulungan niyo po kami, bawat isa sa amin, Amang Banal, ay mabuksan po ang aming puso upang sa gayon lahat po ng aming pong pag-uusapan ay tunay nga po na tumimo sa bawat isa. Salamat po. We also pray for those who are still coming in, joining our Zoom session for today. Maraming salamat. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mr. Tamer? Tamer Yes, po sir. yun. I'm Egyptian. Are you Filipino or Egyptian. Egyptian? So, I wonder if you could participate freely because we normally speak in Filipino. Is it okay with you? Do you understand can just- Filipino? I not totally understand all Filipino language. Maybe 50% lang. Okay. Sige. Do you have any Filipino friend with you there right now? Yes, sir. May friends in the spa. Okay. Sige. So, magno-nosebleed yung karamihan sa atin ha kasi baka kailangan natin mag-English ng So we konti. can, no, The others sir, will- we can will have translate to- to Mr. Tamer.
Yeah. Okay. We'll do you do the translation later. So for a while, I'm just looking at the slide. I don't know. Yeah, it's here now. Okay. Medyo nagkaroon ng kaunting glitch. So let's now proceed sa ating classoriented.com. Ano ang ibig sabihin ng salitang massage therapist? And then describe it in one word. I-text ninyo po kung ano yung sa unawa nyo, ano ang ibig sabihin ng massage therapist. This is a short exercise lang po para lang matingnan po natin yung inyo pong access sa ating Momented.com. Nakapasok ka? Hmm. Nakapasok ka sa QR code? Hindi. Pwede ko na yung Okay. So may sumagot. Sabi po, job. Oh yes. Sumagot po ng spa, relief, relaxation. 4 po ang sumagot. Isang word lang po ha. Huwag niyong gawing paragraph. Sure, hindi makapasok po doon. Proper blood circulation. Okay. Circulation. Blood circulation. Daryl, ay totally visual. Daryl, Sir, totally blind ka? hindi ako makakita masyado, sir. Medyo maliit lang. Okay. Sige. Oo. Okay lang ha. Okay lang. Okay na po, sir. Hindi ako Para- makapasok sa... Okay lang, sir. Hindi ako nakapasok sa... Denti.com ba ito ko eh? Menti.com? Okay. Okay lang. Okay lang. Pwede mamati lang ka. Pwede mamati lang. Sige, ka. sir. Salamat. Okay. So, ang mga sagot nyo, the other set, touch, Oh? calm, Ano? to relax, relaxation, massure, giving relaxation, Sir, Balancing din. Hindi ako sumagot, balancing. balancing. Oo, Ano alam pa mo? Narinig. Hindi ka naririnig. Class, ang i-allow ko lang na mag-unmute yung mga visually impaired ha. The rest, pwedeng, wag lang munang paki-mute lang po yung sarili nyo para hindi tayo mapuno sa Tama intay. lang ko. Balancing, circulation, at saka relaxation. Tama ako dun sa sagot ko. Eh, pero parang tayo. Okay. So, these are your understanding of what a massage therapist is, no? Marami po tayong kanya-kanya po tayong opinion. Right now, we are 30 in the class and we have 24 responses coming from you. Ang dumagdag, naulit po yung stress removal. Merong nag-mention po about hagod, improvement of the immune system, things like those. Okay. Let's move on. Like I said, ang ating gagawing getting to know one another would be reschedule na lang po natin kasi medyo mahaba-haba po yung usapan dyan. No? Kasi during that session, ang gagawin ko, I'll be asking you to describe your name and then probably where you came from, what you're doing, and of course, magkakaroon tayo ng leveling of expectations. Ang purpose noon is for me to be able to find out kung ano yung ine-expect ninyo sa training. Ano yung ine-expect ninyo sa training institution like sa AUSA, yung ine-expect nyo din sa inyong kapwa as a group. No? You are a batch right now. So, and then the second question that I might ask is, what are your fears? Ano yung mga kinakatakot ninyo sa training? Ayan. No? So, we will reserve that in the next session. So skip lang po natin po yan ha. Like I said, ito lang po yung ating itatanong. Right now, I would like to give a brief introduction on what the training program is all about, what AUSA is. For those who are not yet very familiar, AUSA is a training institution that has been accredited by DOH since 2010. Technically, yung AUSA, nagsimula ito sa Japan. I had my
As a scholar, pinadala po ako ng DOH. Nag-work po ako sa DOH nung araw. And I was sent to Japan to take up my master's degree on public administration, in public administration. And then, on the side, habang nag-aaral po ako ng aking masteral degree, nag-aral din po ako ng shiatsu. At doon natin nabuo yung handspring therapeutics. Doon po tayo nagsimula hanggang sa kasalukuyan. And we are one among the few pioneering training institution na accredited ng DOH, ng Kagawaran ng Pangkalusugan. So yun pong ano po natin. And our latest achievements, kasi medyo ano po, haba po yung ating history. Our latest achievements is, I do not know if you have seen, na yung last examination natin, last December 2024 examination, we're happy to announce we got a 100% passing score or passing rate among all those who took the exams, particularly sa Mindanao area. Lahat ang nag-take ng exam coming from AUSA, both sa written at saka sa practical exam ay pumasa. So ibig sabihin nun, walang nalaglag. And that only shows na effective through the years, no, effective yung online program. Although later I will also be discussing that meron din po tayong tinatawag na blended program, and this is designed for Manila people. Yung mga nasa Manila ngayon na nag-enroll, pwede tayong mag-meet up, but that is going to be a separate program na parang i-reinforce natin yung ating ginawang online program. Well, mention ko na rin na since tayo po yung pioneering po na training institution, for many years, AUSA has been operating in Manila. In fact, dyan talaga tayo nag-operate, and because of the pandemic, we were forced to close down our operation in Manila, and then bumalik na lang ako sa Jensan. This is my hometown. No? Kaya right now, you're seeing me coming from Jensan. Nasa Jensan po ako nagbo-broadcast, and likewise, we also close our operation sa Davao. Kaya ano po, Jensan po yung ating venue right now. Ito yung registered site po natin. And ang ating pong current pangalan ngayon, current name, previously po tayo po ay Himas Asian Wellness and Spa Academy. Ngayon po ay tayo na po ay Handspring Wellness and Spa Academy OPC. So HAUSA po technically yung ating pong abbreviation. Pero sa Google, when you Google, it's still AUSA Online School. So meaning to say, AUSA Online School and HAUSA is one and the same mamal. Okay. Ayun po. The future direction po natin is well, we are moving forward, and then we would encourage more people to take their license, and then we would try our very best to be more responsive sa inyong mga concerns. Although medyo malaki ang natin challenge, kasi we are digital yung ating relationship, no? We are connected only through the net. So wala tayong face-to-face na interaction, except lang when I see you around. For people in Mindanao, yeah, we can always meet up somewhere somehow. Pero like Manila naman po, paminsan-minsan, because that is where I will be the one personally handling the submission of your DOH exam requirements. So ako po yung mag-handle po nun. And yeah, announce na lang po natin, our manual, the DOH manual that we are using for the training is totally revised. No, yeah, later I will make more discussion on that. Totally revised, and it's up now for printing. I'm trying to make some adjustments doon sa questions, kasi last examination, like I was telling the others, lalo na yung mga nag-enroll sa atin dati who are right now joining us,
under doon sa refresher tsaka sa retake program natin na ang laki ng pagkakaiba ng exam in the previous years doon sa last examination cycle. Malaking-malaki yung pagkakaiba. Kaya like ko ini-encourage na for those who were not able to join our exam or training, who took the exam last year, trained but never took the exam last year to have a refresher para mas maintindihan nila. Kasi ibang-iba po yung approach ng DOH dito sa recent na DOH examination. And yet, like I said, medyo maganda yung performance natin, particularly sa Mindanao. Now, this is our training diagram. Now, para sa karamihan sa inyo, you are enrolled for the online program. So, you can see yourselves here. This is the basic training online program. Ito yung level 1 po natin. And then, ito naman po yung level 2. Okay. Sa level 1, yung level 1 natin, this is technically, hindi po siya walang requirement. Technically, walang requirement. No, anyone could enroll, anyone could take the class without any necessary requirements. Why is that? Because yung local government code natin at yung ating DILG at ang DTI, nagkaroon sila ng agreement na sa pagre-renew ng mga massage therapists sa mga different cities and municipalities, maghahanap sila, hindi license ang hanapin kung hindi certificate of training. I don't know if it's happening in your area right now, but in Gensan, this time, maghahanap na po sila ng ganon. Yun yung narinig ko po mula sa local government. Meaning to say, kung yan po ang hinahanap, no need for people to take the license, so they could enroll sa level 1, which in turn could be used as a certificate to prove to the local government na ito po ay, kayo po ay meron pong training. Okay. So yun po yung, that's for the level 1. Kaya lang po, if you want to take that level 2, and level 2 is the preparation for the DOH examination, you will never be allowed to take level 2 unless you take up level 1. Is that clear? Yes po, sir. Yun yung purpose natin for the level 1. But, yung lahat ng manggagaling, yung lahat ng mock test na gagawin sa level 2, manggagaling sa level 1. Ayun po. So, yun po ha, linawin po natin. To proceed doon sa level 2, you have to pass our written and practical examination. Standard po yun. Ginagaya lang po ng AUSA yung DOH. No? So, magdi-declare ako after that 3 months na training natin, magdi-declare ako ng final exam, and in that final exam, written exam, you have to pass the written exam 75%, and then you also have to pass our practical oral evaluation, either face-to-face or video. Gagawa kayo ng video doing the 5 basic stroke manipulation and also the 3 stages of massage. Lahat yung pag-uusapan natin in the next few months. This is going to be easy para sa mga regular na massage therapist, and a little challenging para doon sa mga hindi nagmamasahe. No? Like some spa owners na hindi naman nagmamasahe. So, medyo challenging to kasi kailangan nyo mag-demo. Sa DOH, hindi pa pwedeng magkaroon ka ng license kung hindi mo ma-demo yung 5 basic stroke manipulations. O kaya kailangan ng kailangan ng pagka ikaw ay spa owner, wala kang hands-on experience, kailangan mo talaga mag-hands-on experience, mag-practice na maigi, and then do the 5 basic stroke as required by DOH. Okay. So, advanced training program, yes, level 1. After passing level 1, pwede ka mag-level 2. Pero kung level 1 lang yung nais mo, pwede naman po, mag-i-issue na po tayo ng certificate of completion pag naipasa mo yung ating level 1. Okay. Pag sa level 2 naman, naipasa mo yan, then we will be preparing a certificate of completion para DOH.
Yan na po, ito na pong DOH na po to. Ito na po yung time na you will be submitting your requirements, you will be taking the mock exams, at may bonus po ako sa advanced level na ito. Yung bonus natin is I'll be allowing you to have free access sa incoming na spa management course ng AUSA. Kasi by February 8, Lord willing, magsimula na po tayo ng spa management course. Ito ay designed para sa mga spa owners or those who would like to open your spa, no, spa business, things like those. So bibigyan namin kayo, ituturo namin yung mga basic na mga about spa management, things like those. So yun po yung kaakibat ng advanced program. Now, if you pass, you can see here, if you pass, then maipasa mo yung ating preparation for this, yung written tsaka practical, then we will recommend you to DOH. Okay, now, let me discuss a little about the blended program. Yung blended program, in case lang for those who are in Manila, yung blended program, ito po ay merong face-to-face na arrangement. In my schedule, meron akong hinanda na 2 weeks na face-to-face, pero whole day. Whole day po na 2 weeks po yan, no, face-to-face. And before ka mag face-to-face, dapat meron kang online. Kasi mahirap yung isasalpak mo yung 2 weeks na program, yung tawag niya 60-hour program into 2 weeks kung walang background ng online. Ayun po. And then, mayroon tayong kunting additional fee for that, no? Kasi siyempre, iba na yung setup pagka face-to-face. Meron tayong overhead ng kaunti. Okay? Same, papunta ka dito, maipasa mo, and then you get qualified, then we will recommend you to DOH. Ang pangatlo ay yung refresher retake, no? This is designed for those who fail to take the exam on the prescribed period and to those who fail to pass the DOH examination. Hindi namin ina-allow na automatic magre-recommend, no? Kasi if you notice, we are very particular about you passing the DOH examination. Ang desire ng AUSA, kung kayo po ay ni-recommend namin for examination ng DOH, we are confident na kayo ay makapasa. Ayun po. No? So, we are not the type na binayaran naman yung tuition, sige, pasado na kayo, recommend, bahala ng DOH. Ganon. We do not want that, no? Kaya ako, ngayon pa lang, sabihin ko sa inyo, if you are not serious in taking license, if you are not serious in joining the program, wag na lang. Wag na lang. Bakit? Kasi masasayang lang yung panahon namin, masasayang yung panahon ninyo. Nakuha nyo po yon? Tandaan ninyo na ang exam ng DOH is essentially designed for high school graduates. So, ibig sabihin po nun, hindi po siya kahirapan. Kaya lang, kung hindi ka mag-aaral, ano isasagot mo? Kung hindi ka magpa-practice, ano ipiperform mo? Tama ba yon? Kaya ako, ang ano ko is, when you decide to join the program, number 1, your aim is to become massage professionals. May nagsasalita. Dapat nila. Nakuha niyo po yon? Kasi marami kami tuturo eh. Alam niyo ba kung ano yung mga ano namin? We are exposure natin sa massage is over 20 years. No, marami tayong exposure. We've been abroad, we've been sent by the Spa Association, this and that. We have international certification. Marami kaming pwede ituro sa inyo. Signal. Paki-mute po. Okay. Marami kami ituturo sa inyo. Kaya instead of you paying me for the consultancy, dito pa lang sa training, ibubuhos ko na yung pwede kong ituro sa inyo para lalo kayong maging mas mahusay at lalo kayo mas maging magaling. Don't you like that? Okay ba yun sa inyo? Yes, sir. Thank you, Okay sir. po, sir. Okay. Thank you po. So, agree tayo doon ha, na ano, kasi we want you to be proud. Pag tinanong kayo, saan ka ba nag-graduate? Kay Sir Benji sa AUSA, di ba? We want you to be happy and be proud na you belong to us. No, hindi yung saan ka graduate tapos medyo tatago-tago ka.
doon sa ano. Di ba? Okay. So, ayun po. Next naman po. So, wala na tayong question po for this na ano natin. Ito na yung design po natin na kailangan at least maintindihan yung flow ng ating pong training program. Yung schedule of fees, pwedeng reserve ko na lang mamaya, saka natin pag-usapan. Okay lang, skip lang natin ng konti. Sige po, sir. Okay. Anyway, sige, mention ko na rin. Yung ating official GCash account is under my name, Benjamin Eugenio Jr., and the number is 0969-204-3324. For those among you na nagbayad na po na enrollment fee, please let me be clear na magkaiba po ang enrollment fee na 1,600 doon sa inyo pong 1,000 for the manual. Okay, magkahiwalay po yun ha. Hindi po namin sinasama po yung enrollment fee doon po sa manual. Because the manual covers the delivery cost. Kaya you better check it out kung ang inyong pinadala sa AUSA is included na po yung manual. Pero kung if you only sent 1,600, that only shows that you haven't paid for your manual. Now, to those who are going to pay late, kayo din ang late na mapapadalahan ng manual. Yung mga nauna, yun yung priority po natin na mapapadalahan ng manual. Now, the manual is, as I said kanina, technically 100% na revise po ang manual. Ang hindi ko lang na-add pa, which I will try my best na ma-add sa manual, is yung pinaka-latest na paraan ng pagtatanong ng DOH. Because, just to give you a heads up, yung latest exam ng DOH is more on analysis. Yon, ibig sabihin po noon, talagang ano yon, kailangan nag-iisip tayo, no? Kung magmasahe tayo, kung ano yung naramdaman ni client, anong massage stroke ang pwedeng gawin, ano ang hindi pwedeng gawin, ano ang benefit ng masahe, ano ang contraindication ng masahe, more on the practical side. Nakuha niyo po yon? Yes, sir. Kaya yung sinabi ko na medyo bago ngayon kasi nung araw kasi karamihan nung araw na exam for the last 10 years or 15 years natin sa AUSA, sa training na to, is more on objective. Pag sinabing objective, ang tanungan is what is the meaning of massage? What is the meaning of what is a cell? What is a tissue? Yung mga ganon, no? Enumerate the do's and don'ts, yung mga ganon, no? So kailangan mo mag-memorize ng marami. Pero ngayon, ang sabi ng DOH, bakit natin pahirapan sila ng memorization? Ituro natin sa kanila kung paano nila i-apply yung kanilang natutunan sa pagmamasahe. Is that clear? Yes, sir. Ayan. Sir, may tanong lang po, sir. Okay, sige. Sir, paano po yung mga fully paid po ng buong tuition additional with the book? Sige. Actually, mamaya pa natin pag-usapan about the fees. Pero mention ko na rin, lahat ng later na lang kasi wala yung slide eh. Pag-usapan natin yung about the fees ha, para hindi ako magkamali ng sasabihin. Okay. Sige po. So yun po yung ating pong setup. The next one here, I'll show you the school rules and regulations. Now, silipin natin dito sa ating website kasi pinablish ko po sa website yung school rules and regulations. Ayan. Positive. Yes, sir. Okay. So ito yung ating school rules and regulations. Hindi, sir. Makita. Malit na, hindi nyo mabasa? Yes, sir. Anyway, I will encourage you later after this orientation, i-google nyo po yung AUSA Online School. Ito po yung ating address, no, the one up here. And then, i-click nyo po yung courses. Kita nyo to? Yes, sir. And then, i-click nyo yung... Sir, can you type the... Dito sila nakita. Napakaliit po niyan, sir. Oo, sige lang i-try kong i-download no.
explain ko na lang and then you go through it na lang later. Will that be okay? Okay, sir. Oo, will that be okay? Ganito ang gawin natin. So, I will just, basahin ko na lang muna and then I will try to explain. Sundan nyo na lang sa, later, download nyo na lang sa inyong computer later on. Okay, number 1, yung ating vision is wellness for all. Yung ating design na AUSA would be able to contribute towards the wellness of not only in the country but overseas. No, yun po yung ating desire. It's a long-term goal po natin. The core values that we have as an institution is, number 1, we emphasize our love for God. No? Kaya if you notice, we normally start our program, our classes with a prayer. That is how we show our love for God. And then number 2 is excellence. Ibig sabihin nun, maging mahusay tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kung kayo nagmamasahe, kailangan kayo ang pinakamagaling na nagmamasahe. And of course, service. When we say service, it has something to do with our desire to be of service or to give our utmost care and service to our clients. The training programs that we have is, na-mention natin kanina, we have the level 1, the level 2, we have the blended program, we also have the refresher course. And mention ko na rin na we have also part of the program ng AUSA is the spa management course. Ano po yung purpose po noon? To teach the students on how to set up their own spa, to give them ideas about spa operations. What else? Para magkaroon kayo ng kaalaman patungkol sa customer service, no? Excellence, yung CSE, and to also learn how to do marketing. Paano kayo magma-market na inyong business, things like those. Kasi pag wala marketing, sa dami ng mga nagsulputan mga spa sa paligid nyo, hindi kayo magsusurvive. Hindi kayo magsusurvive. So, kailangan nyo marunong kayong gumawa ng marketing strategies. Even yung pricing, no? Gandaan yung pricing in such a way na competitive yung inyong pricing. And also the financial management. We also have classes on lessons on the renewal of your license, no? Yung 30 credit units and also other massage modalities like foot reflex, Hawaiian, hot stone, but many of these, no? Mga 11 or so na mga programs. Sa enrollment, it's clearly stated here that the enrollment is non-transferable. Ibig sabihin po nun, when you enroll, it should be only after that name that has been enrolled. Hindi pa pwede yung palipat-lipat. Kasi minsan, kalagitnaan or pahuli na, sasabihin nung iba, "Sir, hindi ko na matutuloy yung klase. Pwede ba i-transfer ko na lang sa kapatid ko yung enrollment?" Yung ganon. Dati-rati pinapayagan ko yan. Pero may problema, no? Kasi kung kalahati na yung pinasukan nung pumalit, anong hahabulin niya sa exam? Wala na, no? So kaya yun yung nililinaw natin na from the very start, non-transferable. From the very start, not even refundable. No? Later you will find out na we do not allow refund ng tuition. Pag enrolled, as is na yon. Kasi tumatakbo na yung, kumbaga sa taxi, yung metro niyan, tumatakbo na eh. Tama ba yon? Okay. So the next one is, when you enroll, for those who are not yet enrolled, pwede nyo i-google, AUSA Online School. Pwede nyo naman i-click yung link. And we have this link, yung ausaonlineschool.com/enrollment-form and then /. Yan po yung enrollment. Now, you are not allowed to pay unless you are enrolled. Malinaw po yun, ha? Kasi iba, inuuna yung pagbabayad. Sir, magkano ang tuition? Nagpadala agad ng payment. Ang tinanong ko, enrolled ka na ba, sir? Ay, hindi pa po. Ay, sandali. Okay. Mahirap po yun. Kailangan nyo muna mag-enroll. Okay. Yeah, ang ating standard fee, ito sa
5.4 na item is 1,600 and it's non-refundable. Number 5.5, all incomplete or retake deferred students must seek clearance prior to enrollment from the school management. So ibig sabihin noon kung kayo po magre-re-enroll, kayo po ay magre-retake, magpaalam muna sa management and then sabihin nyo, sir, mag-i-enroll po ako, and then kasi po hahanapan po namin kayo ng communication. Ba't hindi kayo nakapag-exam? Yung ganon. Bakit hindi kayo yung mga ganon lang. Gusto lang na malaman kung ano yung mga reasons. Okay? Pero be assured, rest assured na confidential po yan. Hindi namin ipopost sa group chat. Oh, ito yung reason ni ba't hindi siya nakapag-exam, yung ganon. Wala. That's going to be for our own purposes. At pangalawa, kailangan namin ng proof of payment. Kasi po, sa dami ng estudyante, it will take time for us to find out ano status ng payment. Whereas kung mag-re-enroll, pakita mo kami ng proof of payment. Normally, GCash. Okay. And then, lahat ng nag-enroll, automatic yan, isasama lahat ng enroll, tsaka nag-fully paid, nagbayad na ng enrollment fee. Automatic po yon, kasama kayo sa AUSA group chat. No? Later, makikita nyo yung AUSA group chat. Kung hindi pa po kayo nakapasok sa AUSA group chat, PM nyo po ako para i-add ko kayo sa AUSA group chat. But make sure you are enrolled and you have paid your enrollment fee. Ayan. Classroom management, you listen to this carefully. Makikinig kayo na maigi dito kasi medyo may problema tayo minsan. Number 1, attendance. Once you're enrolled, you are required to attend regularly our classes. Ulitin ko ha. Sabi rito, class attendance is mandatory for all subjects. Sino yung exempted? Kasi may nakalagay dito with a few exemptions. Ano po yung exemptions? The only exemptions I will be giving is, kunwari, ang nag-enroll ay doktor. Ba't ko siya re-require ng microbiology tsaka anatomy? Kuha nyo? Hindi ko siya require umattend, pero required pa rin siya mag-exam. Mag-exam sa AUSA. Am I making sense here? Malinaw ba yon? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yun po yung natin ha. Kasi ang sabi ko nga, madali yung exam kung kayo ay nasa klase. No? Kasi maraming mga discussion yung teacher na wala sa manual. Hindi naman pwede ilagay sa manual lahat eh. Otherwise, ganun kakapal yung manual natin. So, marami kaming sasabihin, marami kaming mga tips, marami kaming mga pointers na i-mention during our sessions. Ayan, kaya required namin. What happens if you are absent more than 2 times na consecutive, no? Kapag when we check our attendance, si Tampulano has been absent for straight yan na 1 month, we have an option to drop that student from the roll. Kaya kung kayo ay may emergency, kung kayo ay merong hindi maiwasan, pwede kayong sumulat, sir, pwede ba ako mag-request ng deferment? Pag sinabing deferment, sir, hindi mo na ako makaka-attend kasi mayroon akong emergency. Ibig sabihin noon, you communicate with us. Madali naman mag-text eh. Pero mas maganda sa PM. Kasi yung PM kasi naka-record. Okay? I want you to be on time. Remember, our class per day is only how long? 1 hour. 1 hour lang tayo. Araw. Only 1 hour, sir. 1 hour lang, no? May overtime lang tayo ng mga ilang minutes, pero technically 1 hour yung klase. Kaya pagka wala kayo lagi kayong late, pag dumadating kayo po, nagla-login kayo, pumapasok kayo, 10 minutes before 1 o'clock, nang nahabol nyo? So, ayun. Pagka paulit-ulit po yon, pag sinipag po tayo,
Yun, ika-count ko na yun as absences. And then you will receive notice pagka consistent na lagi kang late, lagi kang absent, wag ka na lang magpatuloy. We discourage you. Kasi ibig sabihin nun, hindi ka seryoso sa program. Tama? Yes, sir. Kasi ayun namin, darating yung panahon na, darating yung panahon na sisihin nyo kami, bakit namin kayo binabagsak? Minsan, ang sagot pa sa akin ng estudyante, sir, binayaran ko naman yung tuition. Oo nga, binayaran mo tuition, pero nasaan ka? Di ba? Hindi naman kami hindi naman recto yung yung AUSA eh. Di ba? Alam niyo sa recto? Yung sa Manila sa recto, di ba kilala yan sa mga binabayaran lang ng mga certificate? Hindi po ganun ang AUSA. Ever since, we are never like that. People would call us up, "Oh, Mr. Eugenio, how much do you need? I want to have certificate. I pay you this. I pay you dollars." No. We don't need your money. Kailangan nyo mag-aral. Kasi dala-dala mo yung AUSA eh. Pipirma ni Mr. Eugenio, pagdating doon, tinanong ka, what is the meaning of massage? Tapos pakamot-kamot ka ng ganun. Hindi mo alam kung anong meaning ng massage. Tapos ang ganda ng certificate mo, pirmado ni Mr. Eugenio. Di ba masaya? Mels, yes, you're asking something. You're about to ask something. Ano yung tanong mo? Although mamaya pa tayo mag-entertain ng questions, pero baka urgent yan. Ano yung tanong mo, Mels? Naka-mute ka po, hindi ka na marinig. Naka-mute ka po. Wala ka marinig? Narinig kita. Naririnig na kita ngayon. Ano yung tanong mo? About sa, anong oras po ang online class natin? Halimbawa. Ma'am, I'm sorry. What I mentioned kanina po, yung ating online is 12 o'clock to 1 o'clock daily. Pero overtime na tayo. Yung sabi ko nga, sorry kaya nga wala na tayong introduction kasi overtime na tayo. Marami tayong pag-uusapan. So, bear with me, extend natin ng konti kasi marami tayong pag-uusapan. Okay lang ba yon? Okay lang ba yon? Ngayon lang po to. Pero, Okay lang po, sir. Okay lang, sir. Oo. Kaya ngayon lang tayo nag-uusap ng ganito. Okay? Sige po, tuloy natin. So that's for the attendance and then classroom decorum, online etiquette. Sorry. Okay. Tandaan natin, lalo na sa online, marami ako na-encounter na problema when it comes to this. Sandali Marami tayong problema minsan sa online. I-summarize ko na lang, mahaba po itong discussion natin on the decorum. Basta number one, ang importante po is we have to respect each other. You have to respect each other. Meron akong na-encounter dati na klase na, I'm sorry for the term, medyo war freak yung mga estudyante ko nung araw. No, war freak, talagang nagbabatuhan. Nung una, sila yung nagsasagutan. Tapos bandang huli, dinamay na rin ako, sinama na rin ako. Yung ganun ba? Di ba masaya? sa halip na mag-uusap kami about the lessons, about the technique, how to take the exams, pinag-uusapan namin yung away nung may away. Hindi na po namin iaalaw yung ganon. Kaya pakiusap lang po sa group chat. Ang group chat, wala po tayong ipopost na minsan kasi nagpo-post na kung ano-ano. Meron na panood na magandang TikTok na tapos sinare niya sa group chat yung ganon. We will not allow that, please. Don't ever do that. Okay? Magkaiba po yung personal at dito sa ating program, no? We are serious about the training and we want you to take this program seriously as well. I hope that's clear. Okay? So, yun lang po. You actively participate whenever you ask questions. Kasi masaya po yung gano'n, di ba? Number one, I'm always recording your session. So, malalaman ng klase kung sino yung active. And eventually, we would also be electing you officers. No? Magkakaroon kayo ng officers sa batch nyo. Sino yung class president, secretary, treasurer. Sino yung muse, tsaka yung Prince Charming. Nice. O, yung gano'n. No? So, yung gawin natin later, no? We want you to stay focused at higit sa lahat,
please be reminded to always carefully follow instructions. Like I said, hindi pwede yung gagawa-gawa ka ng patakaran mo, no? Hindi pwede yung kasi we have to make things in order. Right. Kaya you have to follow rules. Pagdating sa DOH, lalo na when you submit the document at sinabi ng DOH, submit a passport photo at ang pinadala mo sa DOH ay 1 by 1 or 2 by 2, huwag kang mag-alala, huwag kang magtaka, hindi yan tatanggapin ng DOH. Kaya magtaka ka na lang, wala ka dun sa list na mag-i-exam. Bakit? Kasi hindi ka sumunod ng requirements o ng instruction. Malinaw yun ha. Kaya doon din, ganito yung gawin natin sa program. Kailangan we follow whatever we agree on, we follow para maging masaya lahat. At para hindi ka maiwanan sa examination. Pag sinabi ng DOH sa examination room, no cellphones allowed, meaning wag ka magdala ng cellphone. Diba? Never look at your seatmate. Yung ganon. Checking or looking at the answers. Hindi, wag kang luminga-linga. Kasi pag luminga-linga ka ng ganon-ganon yung liig mo, maya-maya hindi na babalik, nakaganon na lang yan, no? Oo. Okay? So, ano lang tayo? Sumunod lang tayo sa mga patakaran. Okay. So, ulitin ko, group chat will only be used for your for group communication. Now, let me emphasize very clearly. Kapag mayroon kayong personal concern, pakiusap ni Mr. Eugenio, wag nyo i-post sa group chat. Kasi personal concern nga eh. Nakuha nyo yon? Kasi Yes, pagka po. personal concern, tapos sa group chat mo pinost, lahat ng tao nakaalam. Maya-maya, nakisawsaw na yung wala namang kinalaman. So, gugulo yung situation. Kaya ako, kapag personal, yung concern, you PM me directly. Huwag nyo idaan sa mga kung kanina-kanino o huwag nyo idaan sa social media. Ako ang kausapin nyo kasi ako yung concern. Or ikaw yung may concern at gusto mo ng tulong. Okay? Is that clear? Malino po sa atin po yon. Okay. Yes, sir. Sige po. Yun lang po ha. Para masaya po lahat. Chill lang tayo. No? Chill. Gusto ko yung training na to masaya. Hindi yung training na to talagang na maraming issue, ang dami ng problema sa buhay, dagdagan pa ng training, di ba? Hindi naman makatarungan po yung ganun. Okay? Dapat chill lang tayong lahat, no? Yung direction natin is maging professional massage therapist ka, may lisensya ka, marami kang alam, at pag naglakad ka sa kalye, medyo nakaganon ka na, mayabang ka ng konti. Hindi lang makalingon. Oo, kasi marami ka nang alam eh, no? Oh, ausa yata to. Ganun. Okay. So, yun lang po yung natin dyan. Sa grading system natin, like I said kanina, we follow DOH. Sa DOH, dalawa yung exam set. One is theoretical, yung written. Another one is practical, oral and practical. You are not allowed to take the oral practical unless you pass the written examination or theoretical. Ganun po. Question. Sir, ano po ang content ng exam ng DOH? Ang exam ng DOH is only 100 items. Maliit lang, 100 items lang. Pagka naipasa mo na yan, way to go ka na sa iyong practical. Yung 100 items na yan, uubusin mo ng 3 oras. 3 hours. Ang tagal. Yung iba nga, 1 oras na, tapos na. Nagpapaalam na, umuwi na. Ganon. Ibig sabihin nun, pag nag-exam kayo sa DOH, huwag kayo nagmamadali. No? Iba kasi parang nagkakarera ng ambulansya eh, no? Talagang karera ng kabayo. Binibilisan yung ganon, no? Talagang ganon. Wala pang 10 minutes, tapos na. Wag yung ganon kasi mahaba yung oras eh. Kailangan mo ng time mag-analyze.
double Okay. check the answer. Yes. At saka, yan, later may technique tayo dyan eh. Lahat yun tuturo ko sa inyo, mga sekreto natin. Paano tayo mag-top sa exam. Tuturo ko yan. Okay. The passing score is 75. Sa AUSA, 75. If I give you your final exam, you make sure you go beyond 75. Otherwise, hindi kita payagan mag-practical exam. Ganon din ang DOH. Hindi ka payagan mag-practical exam. Ang practical exam, 75% passing din. Ano yung gagawin? Basic lang. Marunong ka lang mag-perform ng Etlurat's, Petersatz, friction, taputment, vibration. And then, paano mo gawin yung pre-massage? Ano mag-set up ng massage room? You perform the massage proper, yung 5 basic stroke. And then, paano mo pauwiin yung client mo, the post-massage. So, yun po yung mga nyo na dapat ninyong tingnan. Gawin. Okay? So, pwede kayong mag-video, pwede din kayo mag-face-to-face. Kung malapit ka lang po sa amin, pwede tayo mag-face-to-face. Or if you're a group, I can go there and then face-to-face. Pero kung hindi naman, pwede lang video. Ayan. I-perform nyo yung 5 basic strokes. Siyempre, meron kang model, meron kang ikaw mag-perform, meron kang din, no? Meron ka ding, what's this? Assessor. Kunwari, may assessor. Ganon. So, you are trying to mimic, no, kung ano yung ginagawa doon sa DOH. Lahat ng video material about this, mapapanood ninyo sa Benji Eugenio LMP YouTube channel. Okay? So, hindi naman pagmamayabang, may 1,000 na tayong video sa YouTube channel na yan. Pero yung massage siguro mga ilang daan lang yon. Okay? Sinama ko na kasi yung nagsasayaw pa ako ng TikTok, yung mga yung mga nung araw yun ha. Wala na, hindi na ako nagsasayaw ng TikTok ngayon kasi pinagagalitan na ako ng nanay ko. Anyway. So yun po. 15 to 20 minutes yung video. Hindi mahaba. Huwag nyo kami bigyan ng 1 oras na video. No? So, yung 15 to 20 minutes lang, yun. Lahat po yun, nasa YouTube yun, na mapapanood nyo later. No? Check nyo later. What if, next item, what if you did not complete the program? If either you are absenteeism, yung absenteeism mo na yon, pwede ka namin i-drop, or hindi mo natapos kasi nagbago yung isip mo. Yung ganon. Now, you are not allowed to drop or to let go of the program unless magpaalam na maayos. May mga iba sa ating kasi hindi nagpapaalam, biglang nang nawala. Tapos biglang after 1 year, 2 years, magbi-message, "Sir, pwede ba kami mag-exam?" 'Di ba ganoon ang saya? No? Nawala sa training, tapos biglang magpapaalam, "Sir, endorse nyo kami sa DOH." Ang cute, no? Magpapa-endorse. Oh. Hindi pwede yung gano'n. Kailan paalam kayo para malagay namin sa record namin na you formally ask permission. May emergency, nanganak, yung may gano'n. Nagkasakit yung tatay, yung jowa niya, yung gano'n. Yung mga gano'n ba? So at least alam namin. Hindi yung biglang nawala at biglang yung lulutang, no? Biglang, "Sir, tulong naman, gusto namin mag-license." Yung gano'n. Di ba ang cute nun? Tapos pag hindi pinayagan, nirereklamo ko sa DOH. Dinamay pang DOH. Oo. Wag yung ganon. Sir, question. Oh. Sorry. Sige Sir, po. yung sabi niyo po, sir, na kasi malayo kami. I'm here in Imus, Cavite. So, Opo. yung video po na 5 basic stroke, kailangan po ba namin ipaliwanag bawat isa? Hindi. Walang paliwanagan doon. I-perform nyo, kasi ituturo naman natin pre-massage. Ano yung gagawin mo? Set up ka ng table, papasok ka ng client, kausapin mo yung client, mukuna mo siya ng vital signs, tapos padapain mo siya, i-perform mo yung massage sa kanya, and then pagkatapos nun, aftercare, ano yung gagawin mo? And then tatanong mo sa kanya kung okay ba sa kanya, i-record mo yung result, and then pagkatapos nun, magbibigay ka ng advice sa kanya, paano niya ma-maintain yung
yung good health na yan, things like those, and then palabasin, palabasin mo na siya. Yung ganun, yun lang ang gagawin mo eh. Ganun, sir. Kasi, Oo. kasi I thought po katulad po dun sa NC, sa TESDA po na kailangan ipaliwanag every step po. Ay, wag na. Ayun, walang panahon ang DOH sa ganun. No? Okay. Kasi pag pinerform mo, dapat alam mo din. Alam nga namang, nag-perform ka, hindi mo alam. Di pag tinanong ka, wala kang masagot, masaya. No? Pero, ang DOH kasi, gusto niya lang na dire-diretso mo lang gawin. Kasi, sa totoo lang, ito atin-atin lang, sikreto lang natin ha. Sa totoo lang, ang DOH naman, kapag kabisado mo na, hindi ka na magtatanong yan. Pagka alam mo yon, di ba? Pag there are 5 basic stroke of massage, namely effleurage, and then i-perform mo. Effleurage is derived from the French word effleu, which means blah blah blah. Dire-diretso, pero very short lang. Hindi mo na explain lahat eh. Kasi remember, maraming mag-i-exam. Hindi mo solo yung oras. Maraming mag-exam. Nagmamadali yung DOH. Kung pagod na yung assessor mo, di ba? Mayayamot yan sa iyo kung tagal-tagal mo naman. Ang dami pong sinasabi. Direct to the point. Okay? Ayun. Okay na tayo ha? Sir, yung 50 minutes, so that, kaya nga nagtanong po ako, sir. Kasi 50 minutes lang, so how can we perform for 15 minutes kung ipapaliwanag ka? Yes. 50 minutes, it's more on the actually kaysa sa paliwanag. It's more on what you do. Yung ganon ha? Oo. Yes, sir. Okay, Yeah, sige sir. po. Tuloy tayo. Okay. Yes. Sino yun? Si Melds? Dito po sa Manila, pwede po bang face-to-face sa through the DOH or kasi home service na wala ako sa ispa talaga eh. Ang exam ng DOH face-to-face. Walang online na exam ang DOH. So, kunwari, Manila, Cebu, Davao, ganun yung venue na exam. So, face-to-face po lahat po yun. Pati Okay. yung ano, pwede na rin po yung sa parang sa video. Kasi rin na po. Ano yon? Ano yon? Yung sa video, pwede ko na rin yun. Yung video, yung video, yun nga, like what I said, pwede kayong mamili, pwede kayong mag-perform sa harapan ng assessor, yung ako mag-assessor, pero mas gusto ko yung video. Okay? Kasi para meron kayong pwede panoorin eh. Yung sarili niyo panoorin niyo rin eh. Nakuha niyo yon? Kasi habang yung recall mas maganda. Okay. Oo. Yung video kasi inyo na yun eh. Pwede niyo yan pagkakitaan yan pagdating ng araw eh. No, magkaroon ka ng 1,000 followers. Pagkakitaan mo na yung video mo eh. Oo. Tapos sa TikTok, mayroon kang 1 million followers. O di, yaman mo na, no? Okay, tuloy tayo. So, deferment, ayan ha. Huwag kayong umalis sa training na hindi nagpapaalam ng maayos, no? And then, para hindi namin kayo idadrop. Pag drop kayo, waive lahat yon. Pagbalik ninyo, bayad ulit kayo ng tuition. Ganon yon. Pero kung nagpaalam kayo na maayos, baka mapayagan pa namin kayo. Sige, wag na kayo magbayad ng tuition. Total, nag-defer ka naman ng maayos. Okay, ganon din sa retake. Ang issuance ng certificate, linawin ko, pagka level 1, meron kayong completion pag na-complete yung training, pati exam. Pag wala po, attendance lang ang ibibigay ng AUSA. Ngayon, since ito ay extra documentation, pag kayo nag-request po kayo, sagot po ninyo ang LBC. Linawin ko po yun ha. If you request, sagot nyo po ang LBC. Ngayon, if I give one copy, sandali, nawala ako. Hindi ako nakita. Dali ha. Bye-bye. Kita naman, sir. Yan ka pa. Ay, nawala ka nga. Yan, nawala na, sir. Nawala ako? Ayun, Yan na, sir. Ayun, bumalik. Okay. So, ganun po yun na. Pagka ganung request, lahat ng extra request would be may LBC yan ha. May fee po sa LBC. Yun lang po. Pag digital copy, sir, gusto namin ng certificate on this, on that. Kung gusto yung digital copy, walang bayad yon kasi digital eh. Send ko lang sa inyo through email.
Okay. Next, penalty provision. Di ba? Meron tayong mga rules on classroom decorum, mga ganun ha. First offense, I will give you a written reprimand. Second offense, warning. Third offense, expulsion from the program. Ibig sabihin nun, lahat ng binayad mo, waive na yon. Walang reimbursement. No? So be careful about following our instructions. No? Never ever create trouble inside the class. No? Ayan. Tandaan ninyo, kapag kayo nakarating sa DOH at doon kayo nagwala, kami ang tatawagan ng DOH. Ang institution ang tatawagan ng DOH. Sasabihin, Benji, ano to? Ba't yung estudyante mo talagang matigas ang ulo? Nagwawala. Ayun. Kaming pagagalitan. Bakit mo to nire-recommend? Magla-license ba to? Paano to? Magla-license to tapos sa ugali niya magaspang. Yung gano'n. No? So, kailangan careful naman po tayo. Kasi kami po pinagagalitan ng DOH. Kami yung ina-credit, kailangan we toe the line. We toe the line. Kasi gusto ng DOH, maayos tayong lahat eh. Nakuha niyo po yun? Yeah. Okay. Yes, sir. At ako nawala yung video ko. So, yun po yung gawin po natin. Kung mayroon kayong concern, yeah, like what I said, redress for grievances, we have to go through the process, ha? Huwag kayong naglalabas agad ng sama ng loob sa social media or sa DOH. Yung iba nakakarating agad ng DOH eh. Babalik naman ng DOH kayo sa amin. Kasi tatanungin ng DOH, ano ba, sinabi mo na ba to sa AUSA? Yung ganon. Eh, hindi pa po. Balik, kausapin mo yung AUSA, ba't nyo dinadala sa amin yan? Yung ganon. Mapapahiya lang po kayo doon. Okay? So, kung mayroong concern, sulatan nyo po kami. I-message nyo po kami. Huwag kayo mag-message sa group chat. Kung may concern, pag-usapan natin, we will try our best. Kasi there are times naman na mayroong kami talagang nakakaligtaan. Hindi naman kami perfect eh. Handaan nyo yan ha. No one is perfect. The only person who's perfect is perfecto. Perfect. Oh, siya lang yung perfect. Lahat tayo makasalanan. No? Lahat tayo nagkakamali. Okay. Ayun. So, yun po yung ating pong rules. File a written complaint and things like those. So, I want you to, later on, I will give you a deadline for this. Yung huling page, i-print nyo po, pirmahan nyo, isend nyo sa AUSA, sa akin. Ito yung page na to, conform. Page number 8. Ibig sabihin po yun, nag-agree po kayo sa ating rules and regulations. Is that clear? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Clear Malinaw po. po yun ha. Pagka hindi po Yes, kayo comply, hindi ko kayo bibigyan ng certificate. Alright. Okay. Sige po. So, balikan natin po yung fees. Yung fees, ito makikita nyo rin sa website. No? Under sa courses ang dating. Sa courses and then andito siya sa 2025 training fees and schedule. Now, I think medyo maliit pa rin to but I will try to explain to you ano ang content. No? Para malinaw po sa atin. Okay? Again, makikita nyo to sa website. Lahat ito na pinag-usapan natin makikita sa website. Now, let me explain to you. Yung ating level 1, ang ating tuition, requirement, wala po. Walang academic requirement. Duration for training, 3 months, Monday to Fridays, 12 o'clock to 1 o'clock. Enrollment fee is 1,600 and then the manual is 1,000. Exclusive po yon. Tama ba? Inclusive yon or kasama po doon sa 1,000 LBC delivery. If you're in Manila, and I happen to be in Manila, kahit na sabihin, sir, abot mo na lang sa akin, sir, do I have to pay 1,000? Ganun pa rin po, kahit na iabot ko po sa inyo. No? Kasi standard para hindi mo tayo magkagulo po sa accounting, no? Sa aking record keeping. So, pinag ko na lang po 'yon. Malayo man malapit, 1,000 po 'yan. Okay? So, ang monthly tuition, yung for those among you na nag-enroll last year sa December, pasok kayo sa 500 promo.
Meaning, wala kayong babayaran except yung monthly, ang tawag ko doon monthly, tawag niyan, internet fee, no, maintenance fee. That's 500 per month. Pero yung late na nag-enroll, hindi sakop ng promo, I'm sorry, but the tuition is 4,950. And then I will only allow a discount kung magfo-full payment. But the tuition is 5,950 and then ang monthly nyo po is going to be 1,650. Ayan po. No? The coverage are as follows: anatomy, physiology, microbiology, pathology, fundamentals of massage, massage practice, and massage application. Lahat po yun pag-uusapan po natin. Okay? But like I said, every single topic naka-YouTube. So, yun lahat yun pag-usapan natin. Level 2, yeah, you have to pass. May requirement na tayo sa level 2. Number 1, kailangan pasa mo yung level, number 2 sa number 2, pasa mo yung level 1. And then, dito na ako maghanap ng high school diploma. Ulitin ko, ang high school diploma, hindi pwede, hindi tatanggapin ng DOH yung high school diploma na original. Let me repeat that. Wag na wag kayo magsasubmit ng diploma na original. Ang tatanggapin lang ng DOH ay diploma na naka-certified true copy. Ulitin ko, ang diploma to be submitted sa DOH ay certified true copy at huwag kayo magpa-certified true copy sa abogado. Hindi po tatanggapin ng DOH po yan. Ang tatanggapin lang ng DOH, certified true copy ng diploma kung saan kayo nag-high school. Linawin natin po yan ha, kasi maraming naiyo na hindi naka-exam last examination kasi hindi nila na-produce yung document. Nag-submit sila na original, hindi tinanggap ng DOH, hindi sila nakapag-exam. Sir Benji, question. Yes, Frank. High school diploma or the highest school attained? Well, minimum lang po yung high school diploma. So kung college graduate ka po, may master's degree ka, may doctoral degree ka, then yung transcript yun lang pwede na po yun. Pero again, that transcript must be what? Certified true copy from the school where you belong. Okay? Sir, Ganun yun ha? Opo. sir, tanong ko lang, ako kasi ALS lang po. Sandali, si Haret. Ano Yes ka ba? po. Partially blind ka ba, Haret? Po? Ano ka? Visually impaired o hindi? Po? Visually impaired ka ba? Blind? Hindi naman. Ay, hindi po. Okay. Sige po. Kasi karamihan ng aking ALS kasi blind eh. Yung sa ALS kasi, pwede po yon. Basta again, wag ka mag-submit ng original na ALS na diploma. Okay. So, babalikan ko po doon yan sa school niya para mahingi po ng CTC, Kasi- certified to copy. okay po. Sige po. Thank you po. Linawin niyo po yun kasi yung maraming yun nga eh, maraming namamatay sa maling akala, di ba? Question, sir. Opo. Sir, di ba, usually kasi yung iba binabaha, wala ng diploma, wala ng mga documents. So, ang kailangan lang nila, kumuha po sa school or bumalik sa school para humingi ng, ano po ba yun, sir? Kailangan? Yung CTC, yung Wala. certified true copy. Opo. Certified true copy from the register ng school, right? Opo. Dahil, sige po. Ang ginagawa ng iba, pumunta kayo ng DepEd. Kasi I'm sure may record yung DepEd. So, si DepEd, pwede siyang gumawa ng certification na kayo ay graduate ng ganitong school. Okay? So, pero again, these are ideas, pero siyempre I cannot speak for DepEd kasi baka mamaya nagbabago yung policy nila, things like those, So, what I'm saying only is the options. Pwede kayo dun sa school or pwede kayo tumakbo dun sa DepEd na pinakamalapit sa inyo. Yung ganon. So what if, sir, what if kung graduated na ibang bansa, so yung na lang, sir, transcript of record, right? Opo, transcript po, pwede po.
Pero yung transcript na yan, yun nga yung ano natin, kailangan ipa-CTC nyo po sa school na pinanggalingan. Opo, is that clear? Sige po. Tuloy po tayo. So, yung mga requirements na ito na yung mga minimum requirements ng DOH, diploma, medical certificate, barangay certificate of good moral character, mga ganon, mga pictures, mga NBI, yung mga ganon. So, later we'll talk about the requirements on that, ha? How much is the tuition? 2,900 for the level 2. Ano ang kasama noon? Mock tests, and then yung free lessons on spa management, no? Kasama na po 'yon. And of course, processing of your documents. Per my experience, I really prefer na ako mismo magdadala sa DOH. Kasi minsan, yung inutusan ko, sinabihan na ng ganito, wala na, pumayag na. So hindi nakapag-exam yung estudyante, ang problema lang pala yung spelling ng pangalan na pwede naman arigluhin. Yung ganon, no? Kaya I really desire to be there in Manila when submission of the document comes. Para kung may problema, pwede kong kausapin yung DOH kasi kahit papaano naman, 'di ba? Tumagal naman ako sa DOH. Kahit papaano naman may mga kaibigan tayo sa DOH. Yung ganon. Okay? Kaya yan, that covers everything already, no? Huwag kayong umasa na baka 1 buwan to, 2 buwan. Kasi po, ito, heads up ko po kayo, ang DOH kasi, minsan, too early yung kanilang schedule ng exam. Let me repeat that. Sometimes DOH gives exam too early, way early than the schedule. For example, there was a time na nag-set sila ng exam for June, sinet nila ng May. Ganon kaaga, no? Kaya kung kayo ay determinado mag-license exam, pagka ngayon pa lang, later, no? After this, tanungin nyo na ako or ipamessage nyo na sa akin requirements. Kunin nyo na yung requirements, i-gather nyo na. Huwag kayo mag-antay na, ang tagal pa naman ng March eh. No? Ang tagal pa ng ano. Mamaya, biglang sinabi, nag-announce ang DOH, submit your requirements on May, the first week of May, ganun. Wala na, patay na kayo kung saka pa kayo kukuha ng requirements. Pero Sir, pwede dahil- niyo po ba i-send sa messenger, sa group chat? Yeah, later, ha? I'll send it to you later. Para bisang unahin nyo lang muna yung mga diploma, yung mga transcript, yun yung critical birth certificate. Yun pala, birth certificate, importante din po, ha? TTC ng PSA? Ang PSA, kasi minsan sinabi po nila yung original good as the ano na yun eh. Yeah, okay. Depende po yan. Kasi minsan may nagsabi po ng, sir, actually ang PSA madaling kumuha. No? Madaling kumuha. So, wala masyadong issue dun sa PSA. For as long as original, pwede na yon kasi madaling kumuha. Ang diploma lang yung medyo critical. Critical yon. Hindi nila talaga, talagang kahit anong gawin mo. The reason why, explain ko po, the reason why DOH refuses to receive original documents like diploma kasi, let me remind you, lahat ng isinabmit ninyo, wala kayong makukuha uli. Walang ibabalik sa inyo. Malaki ko na pala yung uniform din. Kung hindi ka nakapasa, hindi mo makukuha yung sinabmit mo. Ganon, ha? Kung nakapasa ka, hindi mo naman kailangan yung sinabmit mo, then well and good. Pero the point there is, hindi na po, unlike noon dati kasi, ang ginagawa ng DOH, nagbabalik sila, nagsusuli. No? May echo po sa inyo, may nag-e-echo po, paki-mute lang po, ha? So, hindi na po nagbabalik ang DOH. Kaya pag once nag-submit yan ng document, asahan nyo na po, forever na po yon nasa kamay ng DOH. Ha? Kaya kami din, huwag nyo kaming guluhin. No? Minsan kami ginugulo na, sir, nasan yung document? Ako, sir, importante pa naman yung original yon. Kapatid, sinabi ng DOH, walang original. Kaya po, huwag kayong umasa na ibabalik namin sa inyo. Oo. Kaya yung sasubmit nyo po ay document po na kailangan alam nyo na that will be for good.
Yung ganon. Ano yung medical certificate for 2 years, di ba? So, wala na yun. Madali mo ma-dispose. Pero the diploma, yun yung pinaka-importante. Okay? So, tuloy po tayo. Refresher course, kailangan makomplete po yung requirement ko po niyan ha. For refresher course, kailangan makomplete hanggang sa level 2. 3 months din po. And then, ito pong good news ko sa refresher, 1.6 lang po yung tuition. And then, ang monthly is the same as 500 lang po. No? Actually, itong 500 is for the maintenance ng fee. Kasi medyo mahal po yung online materials. No? May mga license po tayo sa online. Yung mga quiz, mga ganon. Lahat po yan, may bayad po online. Kaya, we charge 500 for the monthly para doon sa magre-refresher. Except lang yung mga nauna na nagkaroon ako ng arrangement na but the rest, 500 po yan ha. Okay? So, you will also, ano po yan? Coverage, same as level 2 except yan. Hindi po kasama po ang spam management course for the refresher. Sa blended, yun po, pareho lang po yung blended po natin. Ayan. Do away with the 50%. Inalis ko na po ito. Hindi na natin gagamitin yung 50%. Basta mag-enroll lang po. No? And then we will discuss about the extra payment later on. But the tuition fee is the same technically with the regular program natin. Except lang kung sa face-to-face sa Manila, depende yan sa dami ng estudyante. Kasi pagka medyo madami, mababa yung aking maging charge. Pero kung kukunti, for example, I only have 2 or 3 students, medyo mataas yung ating fee for the face-to-face. Okay? So, do we have any clarification? Sir, Malinaw. tanong lang po. Yes, go Kung ahead. sa Manila po, saan po yung face-to-face location? Ang ating satellite office sa Manila is sa Marikina po. Sa Marikina po. Kung kayo mag-MRT po kayo, baba kayo na Masinag, and then mag-habal-habal na lang kayo. Habal-habal ba yun? Yung mag-grab kayo, papunta doon sa yan. Medyo malapit-lapit po yan. Kung, Marikina, sir. ano po? Saan po sa Marikina? Sa Barangay Nangka. Sa Nangka. Okay. Oo. Dito lang ako sa Batasan. Batasan. Malapit ka lang. Isang... Holy Spirit lang ako. Tapos, malapit ka lang. Oo. Batasan. Oo. Dati nasa Holy Spirit tayo yung ating training school. Kaso lang lumipat na ako ng Marikina. Sayang. That was a long time ago. Anyway, so wala na pong tanong. Lahat po, here you can see in this page ng ating website about the spam management course, about the elementary training. Andito yung, even the yung syllabus, no? You can check on the syllabus. Silipin natin ng konti. Yung training syllabus natin, makikita niyo po yung schedule natin per week, per day. No? Andito po yung sample po niyan. I think medyo maliit sa inyo pero you can check on it on your spare time. February 3, yan ang introductions natin. February 4, dire-diretso na po tayo. Sa February 4, may diagnostic test tayo ha. Yung diagnostic test na sinasabi natin, wala po yung grade. Parang lang, para malaman lang namin kung nasaang level na po kayo. Kasi doon namin makikita kung how prepared you are. No? So, lang po yon. Yeah, as the name itself says, diagnostic test lang po yon. And then, proceed na tayo sa fundamental concepts, blah, 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 blah. Okay, any questions so far? Our time check is 1:37. Sir, may question lang po. Yes, Lauren. Yes, sir, di po ba pag sa NC2 training certificate, yung certificate po na yun naglalast lang po ng 5 years? Lauren, ma'am, pwede mo Yes, pakilayo mo na isang cellphone kasi nagfi-feedback yung isa. Dalawa naka-open sa iyo, no? Dalawa po yung open. Yung isa lang. Oo. Okay, sige, tuloy po. Go ahead. Kasi po, yung NC2, 5 years, yung niya, effectively or may expiration po siya. Opo. Ito po bang license massage?
Okay. po siya. Ganito. Sagutin ko na yan, Loren. I-mute lang kita konti. Okay. Ang DOH is 3 years. After 3 years, magre-renew. Pero may grace period ng 2 years. So, aabot ka rin ng 5 years. Kailang wag kang lumagpas ng 5 years. Pag lumagpas ka ng 5 years, invalid na yung license mo. Ibig sabihin, mag-take ka ulit na exam. Ito yung tandaan nyo lagi. Ang dami ko estudyante, nagsisisi sila, hindi nila inasikaso, pinabayaan nila, only to find out 2-way na yung expiration, invalid na yung license, wala na. No? Gusto niya magtayo ng spa. Paano ka mag-start tayo ng spa? Wala kang license. Hanapan kayo ng license pa nag-operate ng open ng spa eh. Yung ganon. So, alagaan nyo po yung license. Minsan kasi yung iba, hindi naman ako nagmamasahe. Iba naman yung trabaho ko eh. Kahit na ganon, one day, somehow, kakailanganin mo yung license mo eh. No? So, please take care of your license. Once you have the license, take care of that. Be mindful of your renewal. Every 3 years, magre-renew ka po. And then, pag lumagpas ka ng 5 years, invalid na po yung iyong license. Question, sir. Yes, go ahead. Sir, do we need to take again this class if we need to renew our license? Ano po? Kailangan pa po ba, sir, na mag-take uli ng ganitong class para mag-renew ng license? Hindi na po. Ano lang, sa renewal ng license po, ang gawin nyo lang po, 30 units. Yung 30 units that we are offering, you can have it after mga 1 hour na orientation. Oo, so medyo mabilis na po yung renewal. Kaya lang, kailangan nyo ng medical certificate, yung mga gano'n, no? yung mga taxes ng professional tax receipt, yung tawag noon. Mga gano'n lang, mga simple lang po yung mga requirements. Pero magkano, sir, aabot nyo? Kung kasama po ang renewal fee, kasi ang renewal fee natin standard is 3,200. So siguro hindi naabot na mga 5,000. Actually, mga ano lang siguro. Kasi ako, nagdi-discount ako ng renewal. Siguro mga 3,000 lang siguro at most. Opo. Noted, sir. Opo. Okay? Sige po. Any other clarification or question? Yung libro, sir, kailan po namin marireceive sa Ayan. mga polytechnic? Okay. Ang cute ng tanong, no? Yan, pinahuli. Yung libro po, ganito. Lord willing, I'll be in Manila anytime. No? Kasi doon ko ipapublish sa UP. Sa UP ako nagpapagawa ng manual. No? Kasi malinis si UP, mabilis, ganon. No? Kung nasa Manila kayo, you message me, baka pwede na meet up, i-hand over ko yung manual. Pero kung nasa province, wait for me, i-LBC ko. Pero kasi transient ako niyan, meron akong seminar na attenan. So kung kaya kong bitbitin, kaya kong ipadala while in Manila, then I'll do it. But again first come first serve. Yun ang una kong papadalahan. Now, pakiusap lang po, kasi madami-dami na po kayo, 30 na po kayo sa klase sa ngayon. Pakiusap lang po, kung kayo po ay nagsettle na po, I hope you won't mind, i-PM nyo po sa akin yung payment para lang may proof lang po ako na kasi para hindi na ako mag ng aking mga files, no? Kasi travel ako nasa travel na ako niyan. So hindi ko naman bibit-bitin yung aking buong computer system para mag-check. So PM me, sir, ito po nagpadala po kami nung ganitong petsa, ito po yung aming proof of payment, kasama na po yung manual. But you have to check kung ang pinadala nyo po is only good for the enrollment fee, that means kulang kayo ng 1,000. Kung kulang yung 1,000, hindi ko kayo mapapadala ng manual. Ganun lang po yon. I hope that's clear. So first come, first serve. But the first one who gives the proof of payment and then settles everything, I will be the one to process immediately. Lalo pag nasa Manila na ako, doon na. Kung nasa Manila based, then if I could go to your spa or office, then I'll be the one to bring it myself. Okay na po? Malayo yung clinic ko, sir. Saan ka ba, Ma'am Ermi? Sa Imus po, well, actually, mag-open pa lang po ako ng kasi meron po okay. pwesto.
So, that's why I need this license, sir. Kasi mag-open ako ng clinic ko. Yeah, Sarili- sarili. hanapan ka po talaga ng DOH, ng local government, ng City Hall ng license. That's good. Ganito po, kung in case lang to some of you na for example, gigipitin kayo ng local government, hanapan kayo ng license, yamang enroll na kayo, pwede kayo mag-request sa akin ng inyong certificate of enrollment. Thank you, sir. Well, actually, I already have an NC2, pero hindi ako satisfied kasi na NC2 lang certificate na ang hawak ko. I wanted. Opo. Kasi before, sir, meron na akong license from PT, pero that was a decade ago. 2 decades ago. So, Tagal-tagal na yun. nag-ano po kasi ako, nag-abroad po kasi ako, sir. So, doon, therapist po ako doon, private therapist, one of private therapists. And yun nga, pagdating ko dito, nagturo po ako sa school. Ang nangyari naman po, gusto ko magkaroon ng sarili ko. So, Yes. chiropractor po ako sa ibang bansa. Okay. Therapist na Nice. ng chiropractor. So, ngayon, gusto ko rin i-apply dito. Okay, that's nice. Oo. Nice. That's nice. Pag-pray niyo po na kasi wala kasi tayong spa association. Wala po tayong association among the massage therapists, no? So, please pray na baka interested din kayo mag-join, mag-form tayo ng ng therapist association. Okay, sir. Oo. Pag-pray niyo po kasi para ma-issue namin kayo ng ID, no? Kasi walang ID, ang DOH hindi nagbibigay ng ID. Minsan naman magbibigay sila ng ID, yung papel lang na piraso tapos i-laminate mo yung ganon. So, tingnan natin. We'll pray for it. No, na magkaroon tayo ng association, then we can issue you a certificate of membership. Parang ganon later. For praying, sir, I'm on it. Yes, we pray for that. Okay, so wala na pong tanong. Sir, ako may question. Yes, Pauline. Go ahead. Pag may license ka na, you can practice at home. Tama ba? Pwede ba yun? You mean home service? Yung home clinic. Pwede po kasi may lisensya ka na po. So, pwede kukuha ka pa rin ba ng business permit? If yung parang... kung home service, ang alam ko ng home service hindi naman kumukuha niyan eh. Pero kung magpepwesto ka, kailangan mo. No? Kunwari, pero kung bahay mo, yun ang pwesto mo, bahay mo, hindi ka naman naglagay ng karatula, hindi ka naman maglalagay ng signage sa labas na Pauline Massage Clinic yung ganon, hindi naman kailangan. Pero kung gusto mong magkaroon ka ng business card, meron kang maganda din po yung meron kang business permit. Okay. Kasi parang meron kasi akong nabasa na if you are having home clinic, parang exempted ka doon for like tawag nito, yung mag-run ng, kasi hindi ka naman talaga you're not doing parang doktor, ano ba to? They have their clinic at home. Tapos meron silang clinic sa bahay. Opo. So kiniklear ko lang kung kailangan pa bang kumuha ng business permit or you can use your license. Okay. Ilinawin ko, Miss Pauline. Pagka ang maganda kasi kung may business permit, protected ka ng gobyerno. No? Pagka may problema ka, makakalapit ka sa kanila na makakahingi ka ng tulong. Pero kung wala kang business permit, freelancer ang tawag natin doon, wala kang ganung protection na masasabi, no? Ganun lang yung yung take ko doon. Pero you are authorized to practice massage kasi may lisensya ka eh. Pwede ka mag-practice. Yun lang kung may problema, kunwari may problema sa barangay, wala kang protection na mapanghawakan kasi hindi ka registered. Not even sa barangay, parang ganon. So si license mo, pwede ka lang mag-home service, ganon? Yes, pwede ka na mag-home service. Oo. Pero again, Miss Pauline, depende yan sa LGU ninyo sa inyong area.
Kasi mayroong iba kasi na talagang nagre-require sila na magpa-register kayo sa local business bureau. Pero may iba naman, lenient sila. They wouldn't mind for as long as you have the license to do the massage. Si certificate lang po yung nakikita ko kasi may mga certificate yung iba. Opo. So, pwede rin sila mag-home service. Yes, yes, ma'am. Ma'am, kasi yung linawin natin, yung DOH license. Okay? Yung TESDA in situ. Ang TESDA is essentially kapag ka nag-apply ka ng spa work, hanapan ka ng in situ. Pero kung nag-operate ka ng spa business, hanapan ka ng license. Ganun po yun. Yeah, okay. So, kunwari may magi-enroll na, di ba parang yung sa program mo, merong level 1 and 2. Tama? Opo. Okay. So, kunwari kukuha siya ng level 1, pero hindi siya mag-a-apply doon sa spa, can that person use it for mag-home service lang siya? Pwede lang ganon? I cannot speak for the LGU, pero ang technically tulad na sinabi natin, iba yung certificate of training doon sa certificate of license or certificate of registration. Okay? Kung sitahin siya, kasi alam nyo, halos lahat ng tao na nagpamamasahe ngayon, alam na nila about the license. Alam na nila yon. Kaya minsan magtatanong si client, ma'am, may lisensya ka ba? Ganun na yun eh. No? Unlike nung araw, basta marunong ka humagod, wala nang tanungan yan. Pero ngayon, medyo security conscious na yung client eh. No? Gusto niya makatiyak na he or she is in good hands. So hanapan ka ng, ma'am, mayroon ka bang license? Yung ganon. Lalo kung maningil ka na mataas. Kasi yung home service, mataas ang singilan dyan eh. Diba? In Jensen, pag home service, 500 yung minimum. Kasi mamamasahe ka, maulanan ka, mainitan ka, yung ganon. So, mataas yung rate nila. Kaya lang po, the others would like to be very sure na when you do the massage and you do the home service, hanapan ka ng lisensya. Ngayon, kung trained po siya, wala namang quarrel for as long as wala magko-complain. Nakakatakot lang po mag-complain. But the training itself is for the person's use. Kunwari, level 1, di ba? Na-train siya, that's for his use only. No? Kung i-hire mo siya, pwede mo siyang i-hire kasi may license, may certificate na siya eh. Yung ganon. Nakuha mo? Pero kung kung mag-home service siya, ibang usapan na 'yon. No? Unless kung galing siya sa isang outfit, sa isang clinic o sa isang home service na business. Kasi the owner could vouch and say, "Oh, therapist ko 'yan, trained 'yan, meron siyang certificate." Yung ganon. Nakuha mo? Yes, dito kasi sa area namin, they know how to do the massage, but then a lot of them doesn't have a certificate or the license to practice. Okay. Oo. So, yung sa singilan naman, ganun yung mga singilan nila, nasa 500, 600. But, yun na nga, yung iba, expired na rin kasi hindi rin nila na-renew. Yeah. Yun na. So, kumbaga, because they're asking money for the people, for the client, ano ang role ni government doon? Paano mo sila i-regulate, di ba? The only time na papasok ang gobyerno kung may complaint, yun yung pagkakaalam ko. Pag may complaint lang talaga. Kapag may complaint. Kasi ibang usapan na yun eh. Pagka walang complaint, sige, go ahead. Ganun naman. Unless kung, yun nga, like I said, kung mayroong directive o mayroong ordinansya yung LGU na, like in Jensen, ito po, heads up ko kayo. Sa Jensen ngayon, mayroon silang kinakraft na batas, local ordinance, na ang tawag nila personal care. Na ibig sabihin nun, kahit na ikaw ay tawag na, magmamanicure, magpe-pedicure, kailangan mo ng clearance sa LGU. Yung ganon. Lalo na kumasahe. Hanapan kanila ng certificate of training. Not necessarily license. Pero, yeah, it all depends in your area. Sa area nyo, kung hindi naman ganun kahigpit, then praise God. Hindi sila mahigpit.
Wag lang magkamali yung client mo, yung therapist mo or yung kaibigan mo. Otherwise, iko-complain siya, ayun, ibabarangay siya, things like those, mahirap. Okay? Thank you, sir. Sige po. Any last question before we go? Our time check is it's 1:54, almost 2 o'clock in the afternoon. Meron bang tanong? Okay na po tayo. Are we good? Yes, so far, sir. Okay. So, for those among you, I'm sorry, na hindi you tell them, panoorin nyo sa YouTube in a little while. Mamayang gabi-gabi na rin siguro yung ating discussion today so that they will also have an idea. And for the meantime, paki-check nyo po yung website. I'm sorry, nakalimutan ko pa pala, hindi pa pala tayo tapos about the learning tools, no? Yung ating I would like you to tingnan natin yung sa YouTube channel natin, paki-check nyo lang to. Okay, pakita ko lang muna yung YouTube channel. Lahat po ng mga mga videos. I'll send the link na lang later sa group chat. Medyo hindi siya Kanya na lang, sir, para madali, sir. Oo, mabagal na siya. Okay, so kung wala ng tanong, Pero makita naman yan sa YouTube channel mo, di ba? Opo, sa YouTube channel natin. I would like to shout... Yes, sorry. go ahead. Sir, pakisend na lang po yung link sa group chat natin so we can open. Opo, para mabilis, no? Pirmahan nyo, i-print nyo, pirmahan nyo. Last page lang, no? Pero pwede print lahat para meron kayong hawak-hawak na house rules. And then, ipadala nyo lang sa akin yung copy ng last page. But we need the link, sir, kasi hindi namin na makita kanina, sobrang late. Oo nga eh. Kaya hanapin nyo na lang po sa website. Hausa Online School na website. Nandun naman po yun. Okay? Sige po. So let's call it a day. Maraming salamat. Thank you so much for your time. And I hope and pray na maging tuloy-tuloy yung ating gagawin. And of course, by next meeting, that's going to be February 3 na po tayo mag-start. Ang natin doon is that maybe that will be the time na magkaroon tayo ng getting to know one another. I would like to know more about you, ano yung ginagawa nyo. For those who are not yet enrolled, mag-enroll na po kayo. But the others, you are not yet decided, we're still open, no? Actually, meron akong hindi ko na mention kanina, pwede kayong mag-sit in for free ng at least 2 weeks. No, yung mga undecided na mga students natin, pwede kayo mag-sit in. You let me know, sir, magsi-sit in po ako. Pero kailangan niyo po mag-enroll para may control po ako. Sa enrollment po, pakilagay niyo po observer. No, pag sinabi observer, 2 weeks 'yon, free po 'yon. You can join us, you can attend our classes for 2 weeks. Free po 'yon. So, that's open for all. Kung may mga kilala kayo na gusto niyo na medyo undecided, you invite them in. Pwede po. Sabihin nyo lang po, mag-enroll sila as observer para hindi ko po sila sisingilin ng tuition. Okay po yon? Free po yon sa lahat. Okay? So, thank you so much. And I'm so happy that you're here. We will work together. And hopefully, lahat kayo maging LMT before the end of this year. Okay ba yon? Yes. Ang kagandahan ng DOH ngayon, ganito. Huling-huli na lang. Ang dami ko pang sasabihin. Huling-huli na lang. Ang beauty ng DOH exam ngayon, unlike nung nakalipas na maraming taon, ang DOH ngayon, makukuha mo yung license in 1 month or 2. Mabilis sila ngayon eh. No? For example, sa June, first week ng June, first Monday ng June, mayroon kayong written. Pagkatapos ng written, sa Tuesday, walang pasok. Walang yon. Kasi that's the time they will check. Wednesday, Thursday, Friday, yung inyong practical exam. Okay? Yun yung mabilis sila ngayon. No? Unlike nung araw kasi, ang haba ng gap eh. Minsan yung written exam nangyari sa January, ang practical exam mangyayari yan sa March o sa April, yung ganon. Ngayon, ginawa nila, mabilisan na. Kaya pagkatapos nung yung sa June, after a few weeks lang, taking na sila agad. No? Manunumpa na. Remember, hindi ka bibigyan ng license kung hindi ka manunumpa. Ang kagandahan ng panunumpa, online. No? So, harap kayo, magsusum kayo, gaganon lang kayo. Mamaya,
darating na yung license. Oo. So mabilis ang DOH. No, ngayon mabilis sila ngayon. Okay. Sige po. So, ayun, nagtaas ako ng kamay. Okay, so thank you so much. See you February 3. If you have any other concerns, let me know. I'm open. PM nyo po ako sa Benji Eugenio LMT. Huwag kayong mag-PM doon sa Benji Eugenio lang kasi po, bihira ko pong binubuksan po yon. Ang madalas kong binubuksan na account is Benji Eugenio LMT. Okay? So, dagang salamat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And we hope to see you on February 3. And galingan-galingan po natin. We want you, all of you, to become professional massage therapists before the year ends. Salamat. God bless. Magandang araw. God bless po. Thank you, sir. Thank you. Arigato. Salamat, sir. Po ang lahat. Salamat po. Jamata ne. Shashinile. Okay po. Salamat po, sir. You're Salamat, sir. welcome. See you around. Okay. Salamat. Sir. Bye-bye, Bye. everyone. Bye-bye, everyone. Ay, hindi pala tayo nakapag-group picture, no? Next meeting na lang. Oo nga. Oo, dapat meron. Oo. Wala na, nakalabas ng iba eh. Next meeting na lang, next Sunday. Next February 3. February 3 kung ano. Okay. PM ko na lang po kayo. Yun na ba yung pinipim ko sa iyo, sir? Yun na yung copy ko pala. Opo, yun na po. Opo. Sige po. PM na Okay, lang po. Mels, dagang salamat. Maraming salamat. Bye. Salamat din, sir. You're welcome. Okay Bye-bye. po.